Kumusta po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod at ito pa rin po ay tungkol pa rin po sa nangyari sa Senado o yung nangyaring putukan at ang pagpasok doon ng NBI. Kaninang umaga may napakinggan ako sa isang interview sa radyo. Hindi ko nakuha kasi yung pangalan ng in-interview. Isa siyang member ng Office of the Sergeant at Arms na nakabase sa loob mismo ng Senado. At base sa narinig ko, yung nangyari palang pagpasok ng mga NBI agent doon ay walang coordination. Hindi sila nagpaalam at pumasok na lang yata basta-basta doon sa loob dahil dinaanan nilang lugar ay yung patungo yatang GSIS. Yun ang naririnig natin doon eh. So ngayon meron tayong nakalap dito na video na kung saan ay base ito sa paliwanag naman ni dating PNP Chief General Torre, na kung saan ay sinasabi nga niya na yung nangyari na yun tungkol dun sa sino ba yung ano na yun, yung Sergeant at Arms na paputok dahil nagpahayag ng warning shot yung putok na yon. At ayon sa kanya okay lang naman yun kasi pero sa may mga ano daw may mga sinasabi siyang rules of engagement kapag PNP ka mukhang hindi yata yun hindi yata pwede yung ganun. Pero dahil hindi naman daw ito member ng PNP parang kinukonsidera ni General Torre na okay na yun, okay lang yun. So ito pakinggan natin itong itong pagpapahayag o pagbibigay ng opinion ni General Torre base sa kanyang obserbasyon sa nangyaring putukan na yun sa loob ng Senado. So panoorin natin itong kanyang video. Depende yan sa kanya-kanyang rules of engagement, pero sa Philippine National Police manual, sa operating procedures natin, yung POP natin, ay bawal po yan. Pero siyempre, si General Aplasca nga ay hindi naman siya member ng PNP, so hindi siya covered ng regulations na yan. So at the end of the day, kung ano man ang nasa usaan na kanilang rules of engagement, hindi ako masyadong privy. Ngayon, oo, sige, oo. At so hindi sakop yung usaan noong sapagkat hindi naman siya PNP, ano po? Opo. At pero ang tingin ko naman doon, si General Aplasca ay isang veteranong pulis. At hindi naman trigger happy yan si Sir eh. Oo nga sa tingin niya siguro, during the circumstance, kailangan na i-assert niya ang kanyang authority, and maybe that's the way that he found it appropriate. So ginawa niya, at nakita naman natin sa aftermath, wala namang namatay, wala namang nasaktan. So that escalate ang situation. So I think it was justified based ko lang sa pagtingin ko lang na at least lahat naman kung ano man ang naging damage, basag na salamin pwedeng palitan, mga butas sa pader pwedeng kapalan. Bottom line, walang irreversible na may namatay. Tama. Oo. At sabi nga ni General Aplasca is challenge sila verbally, tapos pinababa nila yung armas na nagkaroon ng parang threat, kaya't nagkaroon ng warning shot. Anyway, under investigation na yan, DOJ, hayaan nating tumakbo yung investigation. Pa rin dun sa nangyari na yun, ito namang si Buying Remulla. Parang nag-aalburuto dahil nga sa mukhang nagtago na naman si Senator Bato at hindi na naman nagpapakita, kaya parang aburido na naman si Buying Remulla. Sinasabi niya na kung dapat harapin ni Senator De La Rosa itong mga akusasyon sa kanya dahil siyempre isa pa namang senator. Tapos parang tinatakasan niya itong mga akusasyon sa kanya. Taka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin yung tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Diba? Managot
Dapat siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is an indication of guilt. Di ba? That's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Ang nakakapagtataka nga dito kay Senator Bato de la Rosa, bakit ka ba ayaw niya itong harapin no? Kung talagang wala siyang hindi siya guilty o wala siyang kasalanan sa nangyari, lalo na yung panahon na yun ng tukang at kung may rason naman siya para dipinsahan ang kanyang sarili, dapat harapin niya ito Parang kung titingnan natin, may punto rito si Ombudsman Trimulya sa mga sinasabi niya na ito. Kasi ilang buwan na ba siyang halos 6 months o 7 months siyang nagtago at hindi pa rin wala pa rin malinaw na statement na nagmumula sa bibig ni Senator Remulla kung ano ba ang stand niya talaga at bakit kahit na lang sa dito sa Pilipinas ay kung talagang wala siyang sabihin natin na hindi siya guilty, dapat mag-reason out siya kung ano talaga ang at kahit sabihin natin na paulit-ulit tayo dito, kasi ang nakapagtataka bakit hindi niya ito hinaharap. At kaya hindi natin masisisi si Remulla kung bakit nagagalaiti rin siya na ganito ang sitwasyon natin dito sa ating bansa. Pero ang ano pa nito, kasi may mga lumalabas na naman na balita na mukhang nakita na naman sa airport si Senator Bato de la Rosa nung time na after nung nangyari na yun na putukan dun sa mismong Senado, at mula noon hindi na naman siya lumantad at hindi na naman nagpapakita. Kaya siyempre itong si Remulla hindi rin natin masisisi, may mga nakaatang din sa kanilang responsibilidad. Kaya kahit nakikita natin parang talagang nagagalaiti na siya sa sinasabi niya rito sa video na ito. At wala nga tayong nakikitang binabanggit na pangalan dito, pero ang tinutukoy niya rito ay talagang si Senator de la Rosa. So yun, at yun, inyo pong napanood ang mga video na ating ibinahagi dito sa channel na ito. At kung nais mong magpayag ng iyong opinion na may kaugnayan dito sa ating mga binabahaging video na ito, mag-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. At yun, para maihayag mo rin ang iyong saloobin at yung inyong mga nais ihayag, gumawa lang kayo ng comment dyan sa comment section sa ibaba mismo ng video. Maraming salamat, bye bye.